Ah, kanina ba 'yun? Nga, kaninang umaga nakatanggap ako ng tawag mula sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa atin, nagkakagulo na raw ang mga demonyo. Anyway, okay. So nakatanggap ako ng tawag mula sa atin na malupit ang ginagawa ngayon o habilin ni Kuting ng Norte. Actually, tatlong tao 'to, eh, 'di ba? Una, sunod-sunod sabi ko, "Ano ba nangyayari?" I'm tired pa ako sa mga eksena ko, tignan mo yung boses ko nga. Sabi ko, "Puwede ba rest muna ako ng bonggang-bongga." But anyway, nakausap ko sila. Number one, yung tungkol sa ginagawa sa, Congress na kung saan ay, ba't nawala? Okey. Na kung saan, mga palangga, nag-uusap na o hindi nag-uusap, nakita niyo naman sa ano 'yan, eh, 'di ba, sa balita, na ang habilin ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa Congress sa pamamagitan, okey, ng mga alipores niya at siyempre sa kanyang, isang ahas na si Tambaluslos, ay gawan ng paraan isulong ang impeachment laban kay Sara sa pamamagitan diyan sa confidential fund na 'yan. Isulong tapos nasa labas sila ng bansa, 'di ba? Ngayon, nandiyan sila ngayon sa San Francisco na kung saan ay hinighlight lang nila yung kumpol daw na tao, pero ang totoo, inipon-ipon lang nila yon. Okay, balik tayo mamaya. Ano yung habilin? Ang habilin ay i-push ang impeachment kay Sara at ang mga Congress na dating Duterte supporters ay dapat mag-iwanan na ang Duterte. Yan ang habilin. Even before pa siya umalis, habilin ni Lisa dito sa mga kaalyado ng Congress kasi nga naman, bakit si Sara ba ang kanilang target na para i-impeach? Right? Kasi nga, kapag natuloy ang Speak Up Day, sino ba papalit kay Kuting? Eh di ba? Si Inday Sara. So kung ang target natin ay ahas na si Lisa, na siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, na hindi naman siya binoto, actually, kahit Smartmatic, hindi siya binoto, na dapat ay impeachable. Pero inuunahan na nila sa pamamagitan ng gamit ang pera ng bayan na kailangan ma-push ang impeachment kay Sara. Ito yung nangyayari. Ngayon, ano nangyari? Ayon sa ating natanggap na mensahe direct from inside the palace, kinausap ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, at ni Inday Sara, walang iba, sino? Ang Kuting ng Norte, si Marcos Jr., bago sila lumipad papuntang dito sa San Francisco para magkalat ng kapike-pike ang kasinungalingan na naman. Napurihin na naman ang mga Filipino Americans dito, eklabush. Okay, ano yung pinag-usapan? Kinausap ni Senator Amy at ni Inday, pero more on ang statement is from Senator Amy. Okay, na nating naulinigan, mga pala nga, kasi may mga puting asa kung gumagapang dyan sa mga kanto-kanto ng ano eh, ng Malacanang. So anyway, na bakit parang ang eksena, hindi ito eksakto sinabi ni Senator Amy. Ito lang yung content ng mga pag-uusap. Na bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na ganito kaaga natatraydorin si Inday Sara. Na kung hindi dahil kay Inday Sara, ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ka naging presidente, Kuting. Okay? Yun ang sabi doon ng ating puting ahas na nakikiusap, dialogue. Itong dalawa, okay, dalawang mag-BFF na parang awatin or bakit ganon ang nangyayari? Bakit si Sara ay ginagapang na i-impeach? Okay? Na gamitin itong confidential fund issue niya
na mas malaki ang confidential fund ni Bongbong Marcos Kuting Jr. na ginagasta ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Hindi pa siya makontento sa smuggling business niya with Michael Ma, sa polboronic niya with Sayarot, kung sino-sino pa. Pero ang kanyang confidential fund ni Kuting, bakit? Hindi, kung fair ang Congress, if they are for the people, for you guys, fine. Bakit hindi gapangin itong presidente din? Dahil mas malaki ang confidential fund niya. Billion. And you're talking about 125 million ni Sara, di ba? Sa Department of Education na naipaliwanag niya na. So, ibig sabihin, ang mga nasa Kongreso talaga ay palamunin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera ng mga budget sa pamamagitan ni Speaker of the House Tambaloslos. And ano nangyari sa pag-uusap? Ano sabi ni Kuting, mga palangga? Wala daw siyang magagawa. So ibig sabihin, tarantado, buwa ka ng ina. Matapos gamitin, tandaan ninyo, nung ako ay pinagtatanggol ko si Kuting, napaka-vocal ko sa inyo, I'm not for Inday Sara. Sinabi ko yun. I'm not for Inday Sara during that time. Dahil gusto ko si Kuting. But this time, ang ginagawa ng buwaka ng inang Marcos Jr., matapos niyang gamitin si Sara Duterte, ngayon ito pa ang gagawin ng kanyang asawa at sila para traidorin at utusan, habilinan itong mga buwaka ng Genemes sa Congress para gipitin o i-impeach si Sara Duterte. Mag-file ng impeachment complaint. Ang question ko, kung si Sara lang ang katangi-tanging may confidential fund na nabigyan at the rest of the congressista, senators, lahat sila ay wala, then karapat-dapat siya na talagang panagutin. At kung pwede nga lang, stone to death. Kung siya lang ang katangi-tangi. Pero Jutang Genemes, mas bilyon ang perang binababoy, ginagasto sa polboron, dinadala sa offshore account nitong buwaka ng Genemes na si Liza Smugs at si Kuting at kanyang mga alipores. Tapos isi-single out si Sara Duterte dahil sa paghihiganti ni Liza Smugs dahil hindi na-appoint ang kanyang asawang polboron as Department of Agriculture Secretary during Duterte's time. And that is first-hand information. Mismo sinabi sa akin ng Jutang Genemes na Lisa Ahas Polboronic sa akin mismo na Maharlika, let's push Duterte to appoint my husband. Kasi hindi naman nakaka-apekto yung electoral protest. Tangay na. First hand yan, hindi yan galing kung kani-kanino. Sinabi niya sa akin, ito'y paghihiganti. Bakit ka maghihigante? Dahil nakita ni Duterte pala during that time na ang asawa at kayo mismong pamilya sabog, vangag sa ipinagbabawal na polboron. Katsaran of vested interest. So yun po ang habilin. Kaya ang style nila, tandaan niyo, tuwing lumalabas si Kuting, may mga nangyayari, di ba? O laban kay Duterte, kay Sara, o tinatanggal si GMA. And another, well, mamaya na si GMA. Okay? Sulat ko muna. Baka tumalon tayo ng ibang bakod. Alright. So, bago lumipad, tinry na kausapin ni Senator Amy Marcos put together with Inday. Ngayon, ang Inday, alam nyo na naalam ko, ha? Puting ahas tayo dyan. Na bakit ito ang ginagawa ng mga tao mo, Kuting. At sabi ni Kuting, wala siyang magagawa. Ganito ka-traidor. Wala sanang problema eh. Yung unit team na pinagsasabi nila. Ako wala akong problema kung i-appoint ang mga dilawan. Wala akong problema dyan. Dahil in-interview ko si Kuting. Sinabi niyo ko, tinanong ko sa kanya yan. Na ano yung process niya, ano yung style or way niya to appoint someone sa gobyerno. Ang sabi niya, lahat ng magagaling. So kahit dilawan daw. Yung pala lahat ng mga magagaling na sindikato. Lahat ng mga galing na lumantak ng saba, pakakawalan nila.
Tapos yung mga taong nagsilbi sa kanila, yung mga taong sumuporta sa kanila, ay liligwakin nila dahil nakaharang sa kanila o takot sila. Like sa kay Inday na si Inday ang mag-take over kapag napatalsik si Kuting. So nakita ninyo, it's not about for you, for the Filipino people. It's about their vested interest na tatanggalin nila ang taong sa tingin nila na kapag sila'y pumalpak at buhati na si Kuting ng taong bayan, si Inday ang mag-take over. So ngayon pa lang, remember, my God, sumpa man sa Diyos kung nakikinig ngayon ang Diyos sa atin. Sinabi ko sa inyo January, sabi ko nga palta ko na yata si Nostradamus, abangan ninyo ang bakbakan at the last quarter of the year of 2023. And it's happening now. Diba? Dahil palta ko na yung profession ko, ano? Manghuhula na lang ako. Anyway, so kayo na mga Duterte supporters na iba, na dati ay inaano-ano nyo pa ako, na, uy, Marlica, nakikisakay kayo na sa mga tanso, di ba? Si Marlica, hindi lang napagbigyan. Now, anong masasabi nyo ngayon? Ako ay nagsasalita lang dahil wala ako napala or something. Di ba? So now, kasama ko na kayo. At lahat ng inumpisahan nating laban, nagsimula ako mag-isa. Tinuligsa ako ng ng marami. Even may mga dating appointee ni Pangulong Duterte, nagsalita sila against sa akin dahil pinagtatanggol pa nila si Lisa Ahas. But look at them now. Nagsasalita na sila ngayon. Nakita nyo na yung hagupit ng Ahas? Okay? Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, naramdaman ko na my goodness, May 7 pa lang ramdam ko na may something dito sa gobyernong ito. Doon sa mga nakakapalo sa akin, May 7 pa lang, binolja ko na si Lisa dyan. Sabi ko, napapaligiran kayo ng mga bad eggs. Yung pala, ang buwaka ng ina. Siyempre, sinasabi ko lang sa kanya yon, di ba? Yung pala, ang jutang genimes niya ay siya ang ulo ng bad eggs at ulo ng ahas. At during that time, Duterte pa ang mga sinisisi niya. Doon ko na nararamdaman na, jutang genimes to. Lahat sisisi. Kahit sila ang may fault, Duterte. Di ba? Doon sa seating arrangement na nirereklamo ko sa kanya and everything. Tapos sabi niya ang kampo daw nila Inday, wala daw silang control, So anyway, going back. Okay? So eto ngayon, ang Kuting Junior ninyo at Lisa Ahas Mugs ninyo na ang target now is i-impeach si Sara para ma-secure at hindi tuluyang maalis si Kuting. And I challenge you people, do you think magwawagi sila? They're not gonna win. Hindi mananalo ang evil doing ni Lisa Ahas Mugs dahil hindi pa nailalabas ang maraming alas at mga puting ahas natin. Di ba? Hindi magwawagi si Kuting, kaya ganun na lang ang pressure sa kanila. Para what? Para i-discredit ang isang Maharlika. Pero hindi sila makadiscredit para tanggalin ang isang Sara Duterte. They're not gonna win, darling. Hindi sila mananalo. Dahil maraming tahimik ngayon. Nag-aabang lang ng tamang panahon.